Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police handa sa seguridad ng ASEAN Summit at wala pa nang namomonitor ng mga security threat. Ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abala naman ngayong araw para sa ilang aktibidad matapos ang kanyang working visit sa United Arab Emirates. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na nakalatag na ang mga seguridad hinggil sa paghahanda ng bansa para sa paghuhos ng ASEAN Summit ngayong taon. Nilinaw ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na sa ngayon ay wala silang namomonitor na banta laban sa mga aktibidad ng ASEAN. Gayunpaman, siniguro ng PNP Chief na ipatutupad pa rin ang mga pinalakas at pinaigting na security measures kabilang ang mga espesyal o ASEAN lanes para sa ligtas at maayos na pagdaan ng mga VIP lalo na dito sa Metro Manila. Dagdag pa ni Nartates, patuloy naman ang kanilang isinasagawang security assessment. Sa ngayon, all set na ang kanilang inilatag na security plan para sa ASEAN hosting ng Pilipinas ngayong taon. Pakinggan natin si PNP Chief Jose Melencio Nartates. Kinukonsidera ay ang different threats that will affect the activities. As of now, upon our coordination, hindi lang po ang Philippine National Police, ulitin ko, other law enforcement units, even the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and our community, wala po tayong nakukuhang or nakalap na threats with regards to the conduct of ASEAN. Sinabi naman ni Nartates na halos isang taon nang naghahanda ang pambansang pulisya, katuwang ang iba pang law enforcement agencies, gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga local government units nang sa gayon masiguro ang seguridad sa bawat lugar na pagdarausan ng ASEAN events sa bansa. Habang ang 48th ASEAN Leaders Summit ay gaganapin sa May 8 hanggang May 9 sa Cebu City, habang ang 49th ASEAN Leaders Summit na nakatakda sa November 10 hanggang 12 ay gaganapin dito sa Maynila sa Philippine International Convention Center. Muli si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Isang taon na po tayo nagpe-prepare tungkol sa secure nitong activities ng ASEAN dito sa atin, wherein ang bansa po natin ay ang host. So in coordination with other law enforcement agencies, the Armed Forces of the Philippines, at of course, nandyan din ang ating local government units, we are ready now to implement and or go with our security operations for ASEAN. Tiniyak naman ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan ang suporta ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pambansang pulisya sa pagpapatupad ng peace and order. Sinabi ni Roldan, mahigpit ang koordinasyon sa pagitan ng AFP at PNP para sa seguridad ng lahat ng aktibidad na may kaugnayan ng ASEAN dito sa bansa. Pakinggan natin si AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan. Ang AFP po ay nagbibigay lang po ng suporta. Nabigyan na po ng marching orders ang inyong kasundaluhan na bigay ang kailangang suporta ng ating kapulisan as far as the security aspect of the ASEAN related activities for this year na tayo po ang host. So meron na po yung koordinasyon with the PNP. Samantala, biyaheng Cebu ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 3 nakalinyang aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo para sa kanyang unang aktibidad ang ceremonial delivery ng empty-type methanol dual fuel sa Kamsar Max Bulk Carrier sa West Cebu Estate, Special Economic Zone sa Barangay Balamban, Cebu. Mula dito, didiretso ang Pangulo sa Cebu Provincial Hospital para bisitahin ang nasabing pagamutan na matatagpuan sa bayan din ng Balamban. Pagkagaling sa Cebu Provincial Hospital, tutungo naman si Pangulong Marcos sa Balamban Sports Complex para pangunahan ang distribution ng housing assistance para sa mga biktima ng Bagyong Odette. Pagkabalik ng Pangulo dito sa Maynila mamayang hapon, dadaluhan naman ito ang muling pagbubukas ng likhang Filipino Exhibition Halls na gagawin sa lungsod ng Pasay.
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.